Yun, magandang araw po mga idol, mga ka-adventure, mga ka-journey. So, habang nagbabasa ako doon po sa aking reaction video nung pong nakaraan, ay meron pong nagbigay ng naging agaw pansin sa akin. Ito po ay isang comment na nagsasabi na darating ang araw, sabi niya, makakarma din sila Intoy at Nika. Wala kasi silang utang na loob. Akala ko kasi mga idol, itong usapin na ito ay tapos na. Yung usapin ng utang na loob. Pero patuloy pa rin at marami pa rin nagko-comment doon no, sa mga ganung usapin na wala silang utang na loob. Nagtaka tuloy ako. Una sa lahat, kailangan bang ipangalandakan? Ano po, na ikaw ay may utang na loob sa akin, dapat sumunod ka sa akin? Parang hindi yata maganda. Alam niyo po mga idol, the reason why na ang isang tao ay hindi lumalago, hindi umaasenso, it is because of utang na loob. Bakit? Kasi nakatali sila doon sa utang na loob. So ang gagawin nila, lahat ng kumbaga, lahat ng mga sasabihin, ano po, ng kanilang pinagkakautangan ay yes lang sila ng yes. Pero sa kaso po ni Intoy at Nika, nung umalis sila sa ka-business, uot hindi natin maisasantabi na may utang na loob sila. Dahil sinasabi nila, sinasabi ng mga commenters yung channel. Pero hindi po yung basihan para gawin na araw-araw naman lang nababanggitin at pasasalamatan. Nagkakaroon po ng hindi maayos na rason ang isang utang na loob. Napuputol. Ibig sabihin, ang isang magandang samahan ng tinatawag na utang na loob, kung ang pinagkakautangan ng loob, yung pong may utang na loob, ay nagkaroon po ng hindi magandang pangyayari na humantong sa paghihiwalay ng kanilang magandang samahan. Sa punto po ni Intoy at Nika, inuulit ko, mayroon pong hindi magandang nangyari, pero sila lang ang nakakaalam. Alam niyo po, ako hanga lang ako kila Intoy at Nika kasi kahit papano, andyan pa rin yung respeto nila. Bakit ko nasabing andyan pa rin yung respeto nila? Hindi sila nagsalita ng anuman, hindi sila nagsalita ng masakit. Bagkus nanahimik na lang sila. Nagsumikap sila na palaguin ang kanilang channel. Oo, sa usapin ng channel, ito po ay binigay ni Mr. Ka-Business. Tama. Pero hindi naman na pagkabigay ng channel kila Intoy at Nika, may kita agad. Di po ba? Pinagsumikapan nila Intoy at Nika na paalaguin, ayusin ang kanilang channel. Kaya nga ho sila nagbablog. Ipag-example natin, yung pong ibang mga kagwang na nabigyan po ng channel. Ano po? Katulad ni Kuya Damo. Lumago ba? Hindi. Si Stong. Ganun nga ba kasi? Hindi. Kasi ang channel ibinigay naman sa iyo, papalaguin mo eh. Nagkataon lang na sila Intoy at Nika ay masipag sa pagbablog. Pangalawa, ipinakita lang nila yung totoong karakteristik nila. So therefore mga idol, kung usapin ng utang na loob, hindi po siguro usapin doon na kailangan magpatali ka sa pinagkakautangan mo. Di po ba? Mabuti na lamang kung walang nangyari na hindi kaaya-aya. Kaya nga po mga idol, labas tayo sa usapan niya kasi patuloy kong inuulit, ang mga nangyari kay Intoy, at sa kanyang unang pamilya ay hindi natin alam. Lahat ng nakikita natin sa camera hanggang doon lang. Pero yung behind the scene, the reason why na umalis sila, ay hindi natin alam yan. So para sa akin, kung ganyan may broken, ika nga, doon po sa pag-alis nila dahil sa malalim na rason na yan, so therefore hindi mo dapat ipangalandakan na may utang na loob ako sa kanila. Hindi naman po binabayaran ng utang na loob eh. Pero ang kagandahan, ibinabalik nila ang respeto sa pamamagitan ng pananahimik na lamang at pagsusumikap. At dito sila nagustuhan ng tao. Ngayon, sabi po ng kakarmahin din sila Intoy at Nika. Dito naman sa sinabi niya, agree ako.
agree ako. Nakarma nga po sila Intoy at Nika. Kaya lang, hindi siguro namamalayan nito pong nagko-comment na si Ate Edna. Hindi po niya alam na ang karma ay dalawang klase. Ito po ay tinatawag na good and the bad karma. At ang nakuha po nila Intoy at Nika ay the good karma. Kaya nga ho, siksik-liglig at nag-uumapaw ang biyayang umabot sa kanila. Siksik-liglig at nag-uumapaw ang dumating na biyaya. Good karma po yun. Ibig sabihin, napaganda po yung pag-alis nila. Kita nyo ngayon, sunod-sunod ang biyaya. Sino pong YouTuber, sino pong content creator ang may ganitong klaseng natatamasang biyaya sa halip na po na ang numero ng kanilang followers ay ganun pa lamang. Mayroon ngang nag-comment doon sa aking vlog, napakaganda. Sabi niya, ayaw mo Kuya TJ, hindi man sila sikat, pero natatamasa nila ang biyaya ng mga taong nagmamahal sa kanila. Yes, bakit? Totoo sila sa harap ng kamera. Masinop sila sa mga ibinibigay sa kanila. Pangalawa, nagkakaroon sila ng koneksyon sa tao, sa mga manunood sa kanila, and that is the reason why na bumubuhos po yung biyaya. So siguro, Clarado, ako parang sa ganitong usapan, move on na tayo. Tama na. Stop na natin yung usapan. Wala silang utang na loob, wala silang ganito. Kasi hindi po naman natin mapipigilan eh. The more na ipinangalandakan natin ang ganito, maniwala po kayo, bubuhos at bubuhos ang biyaya sa kanila. Bakit? Dahil nga po, nakukuha nila ang simpatya ng tao. At the more na ipinangalandakan itong utang na loob na kailangan pagbayaran, kailangan ay suklian, lumalabas lamang mga idol na talagang tamang inggit ang nangyayari sa kayo. Pasensya na po kayo sa salitang sinamit ko, ano po. Pero yan po yung katotohanan. Tama na po. Naalarma lang ako kasi ang dami pong mga nagko-comment na wala silang utang na loob, kakarmahin din sila, may hangganan din ang ganito. So ibig sabihin pala, ang daming nagdadasal kila Intoy at Nika. Kaya Intoy and Nika, magsumikap kayo. Kasi sa oras na bumagsak kayo, itong mga taong ito, magpapalakpakan yan. Magpapalakpakan sila. Dahil binabantayan lang nila ang paglagapak ninyo. Kaya lang, hindi ko lang alam kung ito ba'y talaga maraming mga account kasi ang iba nakalak naman or isang tao lang ito. Hindi ko po alam mga idol. Ibinibigyan lang natin ng pansin at paglilinaw. Kasi po, masakit po din po sa akin, sa damdamin ko, bilang taga-suporta ng Intoy at Nika and Victor, ang mga na ganitong klaseng usapin. At kung mayroon man pagkakataon may tutulong tayo para sa kaliwanagan ng issue nito, tatalakayin po natin. Hindi po para siraan ang sinumang parte rito. Directly po ang punto na aking sinasabi sa ating pong mga nagko-comment. Doon po sa mga taong nagko-comment at patuloy na numihingi ng kumbagay pagbabalik nitong utang na loob. Kaya ho hindi tayo umaasenso dahil sa utang na loob. Tingnan ho natin ang katayuan nila Intoy at Nika sa kanyang mga kasamahan. Malayo na po ang agwat. Tingnan natin ang katayuan nila. Sobrang layo na po. It is because nagsumikap sila sa kanilang sariling kapamaraanan na nagustuhan naman ng kanilang mga manonood. Kaya bumalik ang biyaya sa kanila. So, in short mga idol sa usaping ito, move on tayo. Bakit? Si ka-business, sabi ni Mr. Ka-business, masaya siya sa natatamasa nila Intoy at Nika. So kung masaya po si Mr. Ka-business, bakit pa ibang pangalandakan ng mga supporter at followers na, uy Tika, wala kang utang na loob, bakit ganyan? Bakit hindi kayo maging masaya? Sa totoo lang, kahit balik ta rin man ang mundo, yung pong channel nila Intoy at Nika, hindi po may pagkakaila, nagawa po yan ng ka-business. Pero hindi po yan susi para magpatali sila sa panghabang panahon. Ibig sabihin, hindi po yan susi na araw-araw lagi nilang babanggitin ang pasasalamat. Kaya nga sabi ko, Intoy, magpasalamat kayo sa pinagkakautangan ninyo ng loob, hindi man sa publiko, kundi ipanalangin ninyo sa may kapal, upang sa ganon ay ang biyayang natatamasa ninyo bumalik din sa kanila. Ngayon, usaping karma.
Bakit ang daming biyayang na natatanggap ngayon? Dahil natatanggap nila ang good karma. So, ibig sabihin, mula po sa kanilang ginagawa, mula po sa kanilang ugali, maganda ang ginagawa nila. Ito po yung basihan na sinasabi ko. Ito po yung basihan na sinasabi ko na the reason why nagugustuhan sila ng tao. Hindi sila OA. Nababasa ng tao sa mga mata ng isang content creator kung totoo tayo sa kanila. Tandaan po natin yan. At ito po yung rason kung bakit siksik-liglig na nag-uumapaw ang biyaya para kila Intoy Anika dahil dito. Nababasa ng kanilang mga followers na sila ay totoong tao, na sila ay humble. Ano po? At hindi po natin matatawaran yan. Maniwala at maniwala kayo. Mark my word. Baka nga isang tao o sa taong ito or hindi pa matatapos ang taon na ito, baka mayroon na yan talagang sasakyan for wells. Totoo. Maniwala po kayo. Nagawa ngayong bahay ang bilis. Nagkaroon sila ng tindahan. Maniwala ho kayo. Baka ho isang araw may taong lumapit sa kanila na sabihin, Entoy, eto na yung sasakyan panimula. Hindi man brand new, pero baka panimulang sasakyan para sa kanila. Ito po yung katotohanan. So, siguro, once and for all, para maresolba ang isyong ito, maging masaya na lang tayo sa mga naabot nila. Nila Intoy, nila Ate Mingay, maging masaya tayo sa naabot nila. Huwag na natin dibdibin kung saan man sila nanggaling. Huwag na natin dibdibin kung anuman ang pinanggalingan ng kanilang channel na mayroon sila ngayon. Bagkos, ang ating pong isang tabi na lamang ay maging masaya tayo na inaalagaan, napapangalagaan ang biyayang ipinagkaloob sa kanila. Kasi kung hindi naman nila winorkout yan, wala din naman. Kung hindi naman nila ginawa yan, wala din naman. At ito pa ha, sa punto na sabihin natin utang na loob, maako para sa akin, hindi masyadong mabigat na issue yan. Bakit? Kasi nung doon siya sa kanyang tahanan, sa dati niyang tahanan, siya ang gumagawa ng mga content. Siya yung gumagawa, di po ba, ng vlog. At sa punto na yan, malaking, kumbaga parang ano yan, dual benefits. Natututo si Intoy, and at the same time, nakakakuha din ng content ang kanilang, ang kabilang kampo. Di po ba? So yan po yung tinatawag na dual benefits. Pero para sa akin, kung i-assess yan, wala po tayong dapat tingnan sa usaping utang na loob. So siguro mga idol, klaro sa atin to. And hopefully, matapos na itong usapin na ito. Ako mga idol, ang rason kung bakit ginagawa natin ng reaction is to pacify. Kasi alam ko, ito namang mga nagko-comment na ito mauunawaan nila. Kaya lang po sa ngayon, medyo siguro dahil nga sa andyan po yung puot, ang galit sa kanila dahil hindi nila matanggap na umalis itong sila Intoy Anika. And at the same time, ito po yung nangyari. Kumbaga, ikinagulat nila na, wow, ipagpalagay natin, mga idol, nung pag-alis nila Intoy Anika, hindi nila natamasa ang ganyan. Wala sa kanilang tumulong. Hindi na ipagpatuloy ang pagbablog. Ano naman po ang masasabi ng iba? Ito ba? Pero ngayon, na andyan sila matagumpay, ito yung sasabihin nila. Ito yung sinasabi nila. Tandaan ho natin mga idol, kung ipinapanalangin natin ang ibang tao para sa isang hindi magandang bagay, nauna po yan, bumabalik sa atin. Maging masaya tayo sa tagumpay na tinatamasa ng iba. Maging masaya tayo sa naaabot ng iba. Maging masaya tayo sa mga taong nabibiyayaan ng ibang tao. Dahil malay mo sa susunod na araw, sa susunod na pagkakataon, pamilya mo mismo, o ikaw na mismo ang mabiyayaan. Hindi man ng channel nila Intoy Anika, kundi mabiyayaan din ng ibang tao. Ako po si Taong Gala, mga idol. Please do comment sa ilalim para malaman ko rin naman ang iyong mga reaksyon at punto de vista. Hanggang sa sunod na video, follow and share.